Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG, maging sa ating mga mananampalataya sa buong Pilipinas at sa ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan, maging sa Facebook group po natin na Pentecostal Yes We Are. Patuloy po silang nakikinig at magandang araw po sa inyo. Sa araw po na ito ay pag-aaralan natin ang salita ng Panginoon mula sa aklat ng mga awit, Kapitulo 136, yung buong kapitulo, at medyo mahaba-haba siya, but please bear with me as I read it in our language. O pasalamatan ng Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili pang walang hanggan. Makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamalaging panghabang panahon. Dakilang himala at kababalaghan tanging siya lamang ang makagagawa, pagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Sa kanyang talino ay kanyang ginawa yaong mga langit, pagkat walang hanggan at hindi kukupas ang kanyang pag-ibig. Nilikha ang lupa at pati ang tubig. Nitong kalaliman, ang pag-ibig niya ay mananatili pang walang hanggan. Siya ang lumikha, siya ang gumawa ng araw at buwan. Ang pag-ibig ay di kumukupas at pang walang hanggan. Nilikha ang araw upang siyang tumanglaw sa buong maghapon. Ang kanyang pag-ibig mananatili panghabang panahon. Ang buwat bituin ay kanyang nilikhang pananglaw kung gabi. Ang kanyang pag-ibig ay magpawalang hanggan at mananatili. Ang mga panganay ng mga Ehipsyo ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay di kumukupas at magpawalang hanggan. Ang nasa Ehiptong mga Israelita, siya ang naglabas. Ang kanyang pag-ibig mananatili at hindi kukupas. Ang ginamit niya ay mga kamay niyang makapangyarihan. Ginawa niya ito pagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ang dagat ng tambo ay kanyang hinati at natuyong tunay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at magpawalang hanggan. Ang pinili niyang bayan ng Israel ay doon dumaan. Ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas at magpawalang hanggan. Ang haring Farao at ang hukbo nito ay kanyang nilunod. Ang pag-ibig niya ay magpawalang hanggan, hindi matatapos. Ang mailabas na siya ang kasama habang nasa ilang. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili pang walang hanggan. Pinagpapatay niyang yaong mga haring may kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay mananatili magpawalang hanggan. Maging ang haring bantog noong una ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig hindi kumukupas pang walang hanggan. Siyang pumatay sa haring Amoreo, ang haring Sisihon. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili sa habang panahon. Siya rin ang pumatay sa bandog na si Og, ang hari ng Basan. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pang walang hanggan. Ang lupain nito ay pinamamahagi sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili magpawalang hanggan. Pinamahagi niya sa Israel kanyang mga lingkod. Hindi kumukupas at mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Kung tayo'y malupig ng mga kaaway, di niya nilimot. Ang kanyang pag-ibig mananatili at di matatapos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Lahat ng pagkain ng tao at hayop siyang nagbigay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas, magpawalang hanggan. Ang Diyos nitong langit ay dapat purihin at pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay hindi magbabago at magpawalang hanggan. Sa umaga pong ito, dadalhin ko kayo sa topic na nagsasabi o pinamagatang Song of Thanksgiving. Awit po ng pasasalamat ang kailangang awitin. Tulad po ng ginawa ni David dito, na ang awit na ito ay inawit nila bilang pasasalamat sa ginawa ng Diyos. Ang Diyos ay nararapat lamang purihin at sambahin sa dalawang rason. Una, because of who He is. Dahil kung sino siya. Siya sa una ay Diyos na talaga, Maaring magsamba man tayo sa Kanya o hindi, maglingkod tayo sa Kanya o hindi, mananatili na siyang Diyos. Pangalawa po,
dahil sa kanya ginagawa sa buhay natin. Siya po ang Diyos na nagligtas sa atin mula sa kapahamakan. Katulad ng sa Israel, siya ang nag-alis sa kanila mula po sa Ehipsyo. Kaya po may dalawang rason na pwedeng purihin ng Diyos. Una po, because of who He is. Second, because of what He has done. But did you know what? Kung bibilangin natin lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin upang pasalamatan ang Diyos, kulang po ang ating mga daliri upang bilangin ang mga ito. Nais ko pong iparating sa inyo na ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi nagmamaliw. At sinabi rin po sa atin salita ng Panginoon, ito'y magpawalang hanggan. Ang ganda po ng pag-ibig na ito ng Diyos. Ang ganda po ng providence na ito ng Diyos. Ang ganda po ng awa at habag ng Diyos na ito. Bakit po? Magpawalang hanggan. Mula sa umpisa hanggang ngayon mga kapatid, nanatili po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nararapat lang siyang awitan at purihin. Ang awit po ng pasasalamat ay hindi naman kailangang nasa lyrics Minsan, hindi naman kailangan mabulaklakin. Naalala niyo po ba yung mga panahon na tayo po ay umaawit dahil masaya tayo? Na kahit ano na lang, we are just whistling. Nagwi-whistle na lang tayo dahil nga ang ganda, ang sarap talagang umawit, no? Kaya po sa pangangaral po ni Pastor Ed nung nakaraan, New Year, no, sa taong ito, sinabi niya po na let there be song in your mouth. Kasi ang taong masaya may mga awit sa bibig. Ngayon, kung ang ating mga bibig ay wala ng awit, nako, problema po yan. Ibig sabihin, wala na pong mga papuri. Ang ibon nga po ay natutong magpuris sa madaling araw o sa umaga sa ating Panginoon. Dahil alam nila may maraming rason para pasalamatan at awitan ang Diyos. Let's start to sing a song to the Lord. Even if you don't have that tune, kahit wala ka pa sa tuno o di kaya wala talaga sa skill mo yung pag-awit, pero ang ibig pong sabihin dito is let our hearts be filled with thanksgiving. Let our hearts be filled with worship. Nasa araw-araw ba ang ating puso ay tuwang-tuwa at nagagalak na umawit? Alam niyo mga taong in love, di ba? Ang taong in love, kahit kunting musika ay napapailing sila. And they have their own tune, a song that they really want. Sa madalas po na mga kasiyahan, hindi po mawawala ang pag-aawitan. Bakit po? It's part of a heart, no? It's part of the tradition of having this joyful heart. Gayon din po tayo bilang Kristiyano. Bahagi po ng ating pagkatao, bahagi po ng ating bilang isang tao, na ang pag-awit ay inclusion na po ito sa isang taong masaya. Kung ikaw po'y masaya, there will be songs in your heart. And I am challenging the Christians in this world to let song in your heart be sing or be sung. Kasi po, kailangan po natin na ipaalam sa mundo na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay mabuti. Ngayon, paano po yan, Pastor? Hindi ko po alam kung paano aawit. Hindi ko alam. You can sing a song, you can hymn, no? You can even just through hymnals. Pwede po tayo kahit hindi man lang ilalabas yung mga salita. All we have to do is just to worship God because of who He is. All we need to do is to give God our praise and thanksgiving in times of our troubles. All we need to do is to give an opportunity for ourselves to enjoy the presence of God through singing, no? Alam kong may marami tayong awit na maaaring kakanta ka at nahihiya ka sigurong kumanta dahil wala sa tono. Pero ang totoo po, we can sing before the Lord at bayaan natin yung mga tao. Siguro naman, pwede naman tayong umawit sa ating kwarto, pwede tayong umawit sa bathroom habang tayo naliligo. We can sing a song to God as an act of worship. And I believe, the moment that we sing a song for God, the Lord is glorified, the Lord is magnified, the Lord is praised. At sabi pa ng Biblia, the moment natin siya pinupuri, ang Diyos ay natutuwa, and the joy of the Lord is our strength. Tayo po'y magkakaroon ng lakas, kakaibang lakas, kung atin siyang pupurihin. So my challenge to every Christian is to live a life filled with song. Not just simply a song, but a song of thanksgiving, a song of praise, a song of worship to the Lord. Tulad kay King David, they worship God because of what He has done. And now, sa buhay natin, pwede natin siyang sambahin, purihin sa mga bagay ginawa niya. At alam ko, kulang po ang ating mga daliri para bilangin ang mga bagay na ito. You can sing a song. Pwede mo sabihin, I thank you, Lord, for all the things that you have done. Mga ganun kasimple na mga awit. Hindi mo naman kailangan talaga ng mabulaklakin. All you have to do is to have a hymn, to have a song in your heart, and worship the Lord.
Ito pong muli si Pastor OG Solitario na muling magpapaalala po sa inyo na sa araw-araw nating pamumuhay, kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. God bless po at magandang araw sa ating lahat.